500 lang, Mia. Huwag mong sabihing ipagkakait mo pa sa akin yan. Ang magaspang na boses ni Saryo ay tila lason na gumapang sa pandinig ni Mia. Nakatayo ito sa harap ng kanyang pinto. Amoy alak at mayabang ang pagkakatayo. Hinarangan ang kaunting liwanag ng umaga na dapat sana'y pumapasok sa pasilyo. Mahigpit ang kapit ni Mia sa maliit na supot ng gamot sa kanyang kamay. Sa loob ng kanyang bulsa, pinipigan niya ang natitirang mga lukot na pera, eksakto para sa renta ng oxygen tank ng kanyang ina. Ang 500 hinihingi ni Saryo ay hindi lang basta pera. Iyon ay hininga. Iyon ay buhay. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang nanginginig niyang dibdib. Saryo, napag-usapan na natin to. 3 buwan ka nang hindi nagbabayad. Alam ko, kaya nga pautang muna. Babayaran din kita. Parang hindi ka naman kapitbahay. Kapitbahay. Isang salita na dapat sana'y may kasamang respeto at tulungan. Pero sa bibig ni Saryo, ito'y naging isang armas para mang-abuso. Napayuko si Mia at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan. Hindi sa harap niya. Wala akong maipapautang, Saryo. Pasensya na. Tatalikod na sana siya nang biglang humakbang si Saryo, lalong lumapit. Ang damot mo talaga. Akala mo kung sinong malinis. Tandaan mo, Mia, lahat tayo dito, pare-parehong kumakapit sa patalim. Bago pa man makasagot si Mia, isang anino ang dumaan sa likuran ni Saryo. Isang lalaki. Hindi ito pamilyar. Hindi ito isa sa mga borders niya. Simple lang ang suot nito. Isang kulay abong t-shirt at maong, at may dala itong isang backpack na mukhang luma na. Payat ito ngunit matangkad, at sa paraan ng kanyang pagtayo, mayroon itong kakaibang bigat at katahimikan na hindi nababagay sa magulong iskinita ng tondo. Napatigil si Saryo, napalingon. Sinukat nito ang bagong dating mula ulo hanggang paa. Ano ang kailangan mo, sir? May pambabastos sa tono nito. Hindi sumagot ang lalaki. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Mia. Isang tingin na hindi niya mawari. Hindi ito awa. Hindi rin panghuhusga. Ito ay pagmamasid. May bakante pa po ba kayong kwarto? Tanong ng lalaki. Ang boses ay kalmado at malalim. Binaliwala nito ang presensya ni Saryo na patanga si Mia. Saglit niyang nakalimutan ang problema. Oo, meron pa. Yung room 7 sa dulo. Tumango ang lalaki. Walang walang ngiti, walang anumang emosyon sa mukha. Dahan-dahan itong lumakad palapit at sa hindi maipaliwanag na dahilan, kusang gumilid si Saryo para magbigay daan. Nang dumaan ang lalaki sa tapat ni Mia, nagtama ang kanilang mga paningin. At sa isang iglap, nakita niya ito. Isang uri ng pagod sa mga mata nito. Isang pagod na tila mas malalim pa sa sarili niyang nararamdaman. Sa pagkataranta, nabitawan ni Mia ang supot ng gamot. Kumalat ang mga kapsula at tabeta sa maruming semento. Naku! Napaluhod siya. Nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang bawat isa. Ang gamot ng nanay niya. Hindi ito pwedeng masayang. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi dahil kay Saryo, dahil sa pagod, sa bigat, sa pakiramdam na nag-iisa siya sa lahat ng laban. Ngunit bago pa niya mapunasan, isa pang kamay ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang kamay ng estranghero. Walang imik, tinulungan siya nitong pulutin ang bawat tableta. Ang mga daliri nito ay mahaba at malinis, taliwas sa itsura nitong simple. Nang iabot nito sa kanya ang huling kapsula, bahagyang nagsagi ang kanilang mga balat. Isang saglit na init. Salamat! Halos pabulong niyang sabi. Tumango lang ulit ito. Tumayo ito at naghintay na makatayo rin siya bago nagsalita. Ako si Evan. Evan Del Rosario. Kukunin ko na ang kwarto. Gabi na. Tahimik na ang buong boarding house. Nakaupo ang ina ni Mia sa kanyang upuan, mahimbing na natutulog
habang payapa nang humihinga sa tulong ng oxygen tank. Natapos na rin sa pag-aaral ang mga kapatid niya. Tapos na ang isa na namang araw. Nakaligtas sila. Gaya ng dati, nilibot ni Mia ang pasilyo para siguraduhing nakalak ang lahat ng pinto. Ito ang kanyang ritual bago matulog. Isang paraan para masigurong ligtas ang kanyang pamilya at ang munting mundong kanyang pinangangalagaan. Nang mapadaan siya sa tapat ng room 7, wala siyang narinig na anumang ingay. Siguro ay natutulog na ang bagong boarder, si Evan. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa labas. May isang mahinang ilaw lang na nagbibigay liwanag sa maliit na bakuran. Doon, may isang lumang upuang kahoy na sira na ang isang paa, nakasandal sa pader. Balak na sana niya itong ipagiba bukas, pero hindi na pala kailangan. Sa ilalim ng malabong ilaw, nakita niya siya. Si Evan. Nakatalikod ito. Nakaupo sa sahig. Sa harap nito ay ang sirang upuan. May hawak itong martilyo at ilang pako. Dahan-dahan, maingat, at may focus na tila ba yun ang pinakamahalagang gawain sa mundo. Kinukumpuni nito ang sirang paa ng upuan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon. Nagmamasid mula sa dilim. Ginagawa nito iyon nang walang nakakakita. Walang nag-utos, walang hinihinging kapalit. Isang simpleng pagkukumpuni sa isang sirang upuan. Ngunit para kay Mia, sa gabing iyon, may kung anong nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Isang tanong. Sino ka ba talaga, Evan Del Rosario? Ang init. Iyon ang unang bumati kay Evan pagkamulat niya. Hindi ang artipisyal na lamig ng aircon na sanay siya, kundi ang tunay na init ng tanghaling tapat sa Maynila. Sumisingaw mula sa yero at sementong pader ng kanyang maliit na kwarto. Mula sa labas, naririnig niya ang lahat. Ang tilaok ng manok, ang sigaw ng nagtitinda ng taho, ang malakas na tawanan ng mga bata, at ang walang tigil na ugong ng mga tricycle. Ingay, gulo, kaguluhan. Ngunit para kay Evan, ito ay kapayapaan. Isinandal niya ang kanyang likod sa pader at ipinikit ang mga mata. Sa loob ng isang linggo, ito ang unang umaga na hindi siya nagising sa tunog ng kanyang cellphone na walang tigil sa pagring, walang tawag mula sa kanyang ina, sa kanyang abogado o sa mga miyembro ng board. Walang anino ni Isabela. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng baul na nagsisilbing lamesa niya. Isang mamahaling aparato na tila hindi nababagay sa lugar na yon. May isang lumang ugali na mahirap mamatay. Binuksan niya ang isang news site. Bumungad agad sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Ang mukha ng babaeng minsan niyang inakalang pakakasalan niya. Isabela Montenegro. Nagluluksa pa rin sa pagkawala ng kanilang supling, CEO Evancho Del Rosario, na nanatiling nawawala. Naramdaman ni Evan ang pag-akyat ng asido sa kanyang sikmura. Ang pekeng mga luha ni Isabela sa litrato. Ang mga salitang pagkaluksa at supling, isang kasinungalingan na binuo para itali siya, isang bitag na muntik na niyang kahulugan. Nang hindi ito gumana, ginamit nito ang parehong kasinungalingan para sirain siya sa mata ng publiko. Pinatay niya ang screen. Itatapon na sana niya ang cellphone sa pader nang bigla siyang mapatigil. Sayang naman, kailangan pa niya ito para sa emergency. Tumayo siya at lumapit sa bintana, isang maliit na parisukat na may rehas na bakal. Mula roon, tanaw niya ang maliit na bakuran sa ibaba. At nandoon si Mia. Nakaupo ito sa isang bangkito, kaharap ang kanyang ina na nasa wheelchair. Dahan-dahan, maingat niyang sinusubuan ng lugaw ang matanda. May ngiti sa kanyang mga labi habang nakikipag-usap dito. Isang ngiti na hindi pilit. Isang ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Pagkatapos, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. May dalang libro. Umupo ito sa sahig sa tabi ni Mia. Sa kabila ng pagod na malinaw na bakas sa kanyang mukha, buong pasensya siyang nagturo sa kapatid. Itong ba?
Ito naman sa basa. Pinanood sila ni Evan. Pinanood niya ang eksenang yon na parang isang pelikula na hindi niya kailanman napanood sa totoong buhay. Sa mundo niya, ang pamilya ay isang business meeting. Ang pagmamahal ay isang kontrata. Ang mga ngiti ay para sa kamera. Ang nakikita niya kay Mia ay totoo. Lahat ay totoo. Naalala niya ang itsura nito kaninang umaga. Ang takot at pagkapagod sa mga mata nito nang malaglag ang mga gamot. Ang panginginig ng kamay nito habang pinupulot ang bawat piraso. Ang nag-iisang butil ng luha. Walang kamera, walang audience, tanging dalisay na pag-aalala at sakit. Kaya niya inayos ang upuan kagabi. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa mundo niyang puno ng mga problemang hindi kayang ayusin ng pera, ang isang sirang upuan ay isang bagay na kaya niyang buuin. Isang maliit na bagay na may saysay. Nang makaramdam siya ng uhaw, lumabas siya ng kwarto para pumunta sa common na gripo. Doon niya naabutan si Mia, naghuhugas ng ilang pinggan. Napansin siya nito at bahagyang ngumiti. Evan, salamat pala ulit doon sa upuan ha? Nagulat ako kanina, ayos na. Tumangulang siya. Kumuha siya ng baso at nagsali ng tubig. Hindi mo naman kailangang gawin yun. Dagdag pa nito, medyo nahihiya. Trabaho ko dapat yun. Humarap si Evan sa kanya. Tinitigan niya ang mga mata nito. Mga matang pagod, pero hindi sumusuko. Gusto ko lang tumulong. 3 salita. Iyon lang ang lumabas sa bibig niya. Ngunit para sa kanya, iyon ang pinakatotohanang bagay na nasabi niya sa loob ng maraming buwan. Ang pagtulong na walang kapalit, walang hidden agenda, walang inaasahang press release. Isang kakaibang mamongiti ang sumilay sa labi ni Mia. Sige, salamat. Bumalik si Evan sa kanyang kwarto, dala ang isang basong tubig at isang kakaibang pakiramdam ng gaan. Siguro, tama ang desisyon niyang magtago dito. Siguro, dito niya muling matatagpuan ang walang hiya talaga yung babaeng yun. Ang malakas na boses ay nagmula sa kabilang pader, sa isang sulok malapit sa hagdan. Boses ni Sario. Dahan-dahang inilapit ni Evan ang kanyang tainga sa dingding na gawa sa manipis na plywood. Akala niya matatakasan niya ako. Pautang-utang pa siya ng drama kanina. Patuloy ni Sario. Kausap ang isang hindi niya makilalang lalaki. Hayaan mo pre. Hindi ako magbabayad. At kapag nagreklamo ulit yon, turuan ko ng leksyon ang Mia na yan. Tignan natin kung hindi lumuhod yan. Napatigil sa pag-inom si Evan. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso. Sa dilim ng kanyang kwarto, dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang mga buko nito. Kinabukasan, ang hangin sa pasilyo ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Abalang naglalaba si Mia sa washing area, kasama ang 2 pang boarder. Nang dumaan si Sario, huminto ito sa kanyang harapan, sinadya na maging sentro ng atensyon. "Oh Mia, maganda ang gising natin ah?" Panimula nito, may mapanuksong na ngiti sa mga labi. Hindi umimik si Mia. Ipinagpatuloy niya ang pagkukusot sa damit na hawak niya. Umaasang aalis din ito kung hindi niya papansinin. Ngunit hindi yon ang plano ni Sario. "Alam niyo ba?" sabi nito. Nilakasan ang boses para marinig ng lahat. "Itong si Mia. Napakagaling mag-ipon. Samantalang tayo dito, hirap na hirap siya. Mukhang marami yatang naitatagong pera." Napatigil sa paglalaba ang 2 kasama ni Mia. Ang kanilang mga mata ay nagpalipat-lipat mula kay Sario patungo sa kanya. Naramdaman ni Mia ang pamumula ng kanyang mukha. Init. Hiya. "Sario, ano bang sinasabi mo? Tigilan mo yan." "Bakit? Hindi ba totoo?" Lalong lumakas ang boses nito. "Lagi mong sinasabing wala kang pera, pero nakakabili ka ng mamahaling gamot para sa nanay mo. Baka naman
Yung perang dapat para sa maintenance nitong boarding house, sa bulsa mo na dumidiretso. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Tumayo si Mia. Basang-basa ang mga kamay. Wala kang karapatang sabihin, yan, pinagtratrabahuhan ko ang bawat sentimo dito. Talaga ba? Tumawa si Saryo, isang tawang puno ng pang-iinsulto. O baka naman may iba kang trabaho? Sabihin mo na lang kasi kung kailangan mo ng pera, Mia. Baka matulungan pa kita. Inilapit nito ang mukha, tila may ibubulong. Kasabay noon, ang mga bulungan. Narinig niya ang mga ito mula sa mga kapitbahay na nagsisimula nang magsilabas sa kanilang mga pinto. Ang tsismis ay kumakalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Naramdaman ni Mia ang kanilang mga mapanghusgang tingin. Sa isang iglap, siya ang naging kontrabida sa sarili niyang tahanan. Napayuko siya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manakit, pero alam niyang lalo lang lalala ang sitwasyon. Ang tanging nagawa niya ay ang kimkimi ng sakit. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, isang patunay ng kanyang pagkatalo sa harap ng lahat, nang akala niya ay wala nang masasama pa. Excuse me po, me. Isang boses, magalang ngunit matatag, ang pumutol sa tensyon. Lahat ay napalingon. Isang lalaking nakasombrero at face mask ang nakatayo sa may tarangkahan. Hindi siya pamilyar. Mukha itong delivery rider. Hinahanap ko po si Ma'am Mia Vergara, sabi ng lalaki. Nag-aalangang lumapit si Mia. Ako nga po. Bakit po? May iniabot ang lalaki na isang puting sobre. Pinabibigay po. Bayad utang daw po ito ni Ginoong Saryo. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakikiusyoso. Napatanga si Mia. Napatanga rin si Saryo. Kinuha ni Mia ang sobre. Nanginginig ang kamay niya nang buksan niya ito. Sa loob, naroon ang eksaktong halaga ng 3 buwang upa ni Saryo. Pati ang 500 piso na inutang nito kahapon. Teka! Naguguluhang sabi ni Saryo, namumutla. Hindi ako. Wala akong pinadalang ganyan. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin sa kanya ang mga kapitbahay. Ang kaninang panghuhusga sa kanilang mga mata ay napalitan ng pagkadismaya na nakatuon na ngayon sa kanya. Nako, Saryo, sabi ng isang ale, nang away ka pa, magbabayad ka rin naman pala. Oo nga. Segunda ng isa pa. Siniraan mo pa yung tao. Nagmamadaling umalis ang lalaking nag-abot ng sobre bago pa man siya matanong. Si Saryo ay naiwang hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit sa pagitan ng galit at pagkalito. Wala siyang nagawa kundi ang mag-walk out. Dala ang kahihiyan. Naiwan si Mia, hawak ang pera, ang isip ay lumilipad. Sino? Sino ang gagawa nito? Automatikong napatingin ang kanyang mga mata sa itaas, sa direksyon ng pasilyo sa 2 palapag. At doon, nakita niya ito. Nakatayo sa likod ng bahagyang bukas na pinto ng room 7 si Evan. Hindi niya makita ang buong mukha nito. Tanging isang bahagi lamang. Ngunit sapat na iyon para makita niya ang mga matang nakamasid sa lahat ng nangyari. Hindi ito ngumingiti. Hindi rin ito nakasimangot. Ang mga mata nito ay kalmado. Ngunit sa likod ng kalmadong iyon, naramdaman ni Mia ang isang puwersa, isang proteksyon na hindi niya inaasahan. Nagkatinginan sila. 1 segundo, 2, bago dahan-dahang isinara ni Evan ang kanyang pinto at nawala ito sa kanyang paningin. Naiwan si Mia na nakatayo. Ang puso niya'y bumibilis. Ang pera sa kanyang kamay ay tila nag-iinit. Hindi na ito simpleng bayad utang. Ito ay isang mensahe. Nang paalis na ang mga tao, biglang humarang sa kanyang daraanan si Saryo. Ang kahihiyan sa mukha nito ay napalitan ng isang madilim na anyo. Hinawakan nito ang kanyang braso, mahigpit. May nagtatanggol sa'yo ngayon, ha? Bulong nito. Ang bawat salita ay may bahid ng pagbabanta. Tingnan natin kung hanggang kailan. Binitawan siya nito ng marahas at naglakad palayo.
Nag-iwan ng isang malamig na takot na gumapang sa buong katauhan ni Mia. Pagkatapos ng insidenteng iyon, may nagbago. Isang gabi, nagising si Mia sa tunog ng tuloy-tuloy na pagpatak. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang isang maliit na baha sa pasilyo. Ang luma at kinalawang na tubo ng tubig sa itaas ay bumigay na. Bumabagsak ang tubig na parang ulan sa gitna ng sahig. Gulat at pag-aalala ang unang naramdaman niya. Paano niya ito ipapaayos? Saan siya kukuha ng pera? Habang nagpapanik ang ibang mga boarder, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kaguluhan. Mayroon ba kayong plier at tape? Si Evan. Suot lang ang isang simpleng sando at shorts. Lumabas ito mula sa kanyang kwarto. Ang kanyang buhok ay magulo pa. Halatang kagigising lang. Ngunit ang kanyang mga mata ay alerto at ang kanyang kilos ay tiyak. Walang nag-aksaya ng oras. May nag-abot ng mga kagamitan. Nakita ni Mia ang sarili na nakatayo lang sa gilid. Pinapanood ang lalaking dapat sana'y estranghero lang, pero ngayon ay tila naging tagapagligtas ng kanilang munting komunidad. Umakyat ito sa isang silya at sa tulong ng flashlight mula sa cellphone ng isang kapitbahay, sinimulan niyang ayusin ang tubo. Bawat galaw niya ay kalkulado. Mahahalatang sanay siya sa ganitong gawain. Sa ilalim ng sinag ng ilaw, nakita ni Mia ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo at ang determinasyon sa kanyang mukha. At doon niya napansin, sa kanyang kanang braso, habang nakaunat ito para abutin ang tubo, may isang mahabang peklat. Isang linya na nagsasabi ng isang kwentong hindi niya alam. Nang matapos siya, tumahimik ang pagtagas. Napalitan ito ng mga palakpak at pasasalamat mula sa mga boarders. Salamat, Evan. Galing mo pala, sir. Ngumiti lang ito ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at bumaba mula sa silya. Pansamantala lang yan. Kailangan pa rin ng profesional na tubero. Kinabukasan, maagang nagising si Mia. Habang naghahanda ng almusal, may napansin siyang isang maliit na supot ng brown na papel na nakasabit sa doorknob ng kanyang kwarto. Nagtataka. Kinuha niya ito. Pagbukas niya, amoy pa lang. Alam na niya. Mainit na pandesal. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Ang pasilyo ay tahimik. Ngunit alam niya, isang tao lang ang gagawa noon. Sa mga sumunod na araw, ang mga maliliit na tulong ni Evan ay naging parte na ng kanilang buhay. Ang bumbilyang pundi sa hagdanan ay bigla na lang may bago na. Ang tumatagilid na lamesa sa labas ay bigla na lang naging matatag. Hindi siya nagsasalita. Kumikilos lang siya. Isang hapon, inabutan siya ni Mia sa rooftop. Nakaupo ito sa sementadong pader. Nakatingin sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong Maynila. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong hindi gumagawa ng anuman. Nagpapahinga lang. Dahan-dahan siyang lumapit. May dalang 2 baso ng malamig na tubig. Para sa'yo, sabi niya. Inaabot ang isa. Tumingin ito sa kanya. Bahagyang nagulat, pero tinanggap din ang baso. Salamat. Umupo si Mia sa tabi niya. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang ingay lang ng syudad sa ibaba ang kanilang naririnig. Mahilig ka talagang magkumpuni ng mga sira, ano? Basag ni Mia sa katahimikan. Sumimsim ito sa baso bago sumagot. May mga bagay na mas madaling ayusin kaysa sa iba. May lungkot sa kanyang boses. Nagkaroon ng lakas ng loob si Mia. Yung peklat sa braso mo, agad siyang napatingin kay Evan. Ang kaninang bahagyang pagiging relax sa mukha nito ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang pader, isang malamig na pader na tila automatikong itinayo sa pagitan nila. Wala lang to. Mabilis niyang sagot. Ibinaling muli ang tingin sa papalubog na araw. Nadapa lang ako dati. Isang halatang kasinungalingan. Alam ni Mia
na dapat ay tumigil na siya. Ngunit may parte sa kanya na gustong malaman, gustong umintindi. Evan, gusto ko lang magpasalamat. Sa lahat. Wala yon, sabi nito. Ang boses ay mas malamig na ngayon. Katahimikan ulit. Ngunit ngayon, hindi na ito komportable. Ito ay puno ng mga bagay na hindi masabi. Puno ng isang nakaraan na pilit itinatago ni Evan. Tumayo si Evan. Kailangan ko nang bumalik sa kwarto. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Mia. Mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Iniiwan si Mia na mag-isa, kasama ang papalubog na araw, at ang mga tanong na lalo lang dumami sa kanyang isipan. Ang lason ay hindi palaging nasa bote. Minsan, ito ay nasa anyo ng mga salita. Nagsimula ito bilang mga pabulong na usapan sa tindahan ni Aling Nena. Nakita mo ba? Laging magkasama yang si Mia at yung bagong boarder. Oo nga, gabi-gabi ata yan umaakyat sa rooftop. Naku, baka kung ano nang ginagawa ng mga yan doon. Ang balita ko, yung Evan daw ang nagbayad ng utang ni Sario. At yung tubero, siya rin daw ang nagbayad. Galante, no? Sugar daddy kaya? Ang mga salita, kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng isang kwentong malayo sa katotohanan. Isang maruming kwento na mas masarap pakinggan para sa iba. Sinubukan ni Mia na baliwalain ang mga ito. Alam niya ang totoo. Iyon ang mahalaga. Ngunit mahirap baliwalain ang mga tinging mapanuri, ang mga ngising mapanukso, at ang biglaang pagtahimik ng mga tao sa tuwing siya ay dadaan. Ang pinakamasakit ay nang minsan, tinanong siya ng bunso niyang kapatid. Ate, sabi ni Ben, may boyfriend ka na daw na mayaman, kaya hindi ka na namin nakakalaro. Parang isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Pati ang mga bata, nalalason na rin. Alam niya kung sino ang punot dulo nito. Isang hapon, habang nagwawalis si Mia sa bakuran, nakita niya si Sario na nakikipag-inuman sa ilang kaibigan. Malakas itong nagtatawanan at narinig niya ang pagbanggit sa kanyang pangalan. Iyon na. Puno na siya. Buong tapang siyang naglakad palapit sa kanila. Ang tunog ng walis na kinaladkad niya sa semento ay tila isang tambol ng digmaan. Sario, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Pwede ba tayong mag-usap? Ngumisi si Sario. Oh, Mia, nandito ka pala. Ano ang kailangan ng reyna ng boarding house? Itigil mo na to, diretsong sabi ni Mia. Ang mga mata niya ay nakatitig sa mga mata ni Sario, hindi natitinag. Ang alin? Painosente nitong tanong na lalong ikinainis ni Mia. Alam mo kung anong tinutukoy ko. Ang pagkakalat mo ng mga kasinungalingan tungkol sa akin. Tungkol sa amin ni Evan. Tumawa ng malakas si Sario, pati na ang mga kaibigan nito. Bakit? Natatakot ka bang malaman ng lahat ang sikreto mo? Na nakahanap ka na ng mayamang mag-aahon sa'yo sa hirap? Walang katotohanan yan. Sigaw ni Mia, hindi na napigilan ang galit. Masama kang tao, Sario. Inggit ang nasa puso mo. Inggit? Tumayo si Sario. Ang mukha ay biglang nagseryoso. Humarap ito sa kanya. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Bakit ako maiinggit? Sa isang babaeng katulad mo na handang ibenta ang sarili para lang sa pera. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sario. Gulat, katahimikan. Hinawakan ni Sario ang kanyang namumulang pisngi. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay. Akmang gaganti ng sampal kay Mia. Napapikit si Mia. Hinanda ang sarili sa sakit na darating. Ngunit walang dumapo sa kanyang mukha. Pagmulat niya, isang kamay ang mahigpit na nakahawak sa pulsuhan ni Sario. Pinipigilan ito sa ere. Si Evan. Kakarating lang nito. Bitbit ang ilang supot ng grocery. Ngunit ngayon, ang mga supot ay nasa sahig na. Ang kaninang kalmado niyang mukha ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Mia dati. Isang malamig at mapanganib na galit. May problema ba tayo dito, sir? Tanong ni Evan.
Ang boses niya ay mababa at kontrolado, ngunit may diin sa bawat salita na nagpatindig ng balahibo ng lahat ng nakarinig. Sinubukan ni Saryo na bawin ang kanyang kamay pero hindi niya ito magawa. Ang pagkakahawak ni Evan ay parang bakal. Sino ka ba para mangialam dito? Huwag kang magpanggap na santo. Alam naming lahat kung anong ginagawa niyo nitong babaeng to. Hindi sumagot si Evan. Sa halip, lalo pa niyang hinigpitan ng hawak. Nakita ni Mia ang pagdaing ng sakit sa mukha ni Saryo. Bitawan mo siya, mahinang sabi ni Mia kay Evan. Kahit na ang totoo, isang parte niya ay natutuwa sa nakikita. Tumingin si Evan kay Mia. Sa isang iglap, ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng pag-aalala. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Saryo. Isang tingin na puno ng pagbabanta. Huwag mong sasaktan siya ulit. Binitawan niya ang kamay ni Saryo nang may puwersa na naging dahilan para mapaatras ito. Nanginginig sa galit at kahihiyan, dinuro ni Saryo si Evan. Hindi pa tayo tapos, gago ka. Malalaman din ng lahat kung sino ka talaga. Pagkasabi noon, mabilis na tumalikod si Saryo at umalis. Kasunod ang kanyang mga natarantang kaibigan. Naiwan si Mia at Evan sa gitna ng katahimikan. Nakatingin ang lahat sa kanila. Ngunit sa mga sandaling iyon, tila silang dalawa lang ang tao sa mundo. Napansin ni Evan ang kamay ni Mia na bahagyang nanginginig. Walang sabi-sabi, kinuha niya ito. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan kay Mia. Hindi nila alam. Sa isang madilim na sulok, hawak ni Saryo ang kanyang cellphone. Nanginginig pa rin sa galit, nagdial siya ng isang numero. Hello? Reporter ba to? Mayroon akong scoop para sa'yo. Isang malaking isda. Oo, tungkol kay Evancho del Rosario. Pagkatapos ng kaguluhan, hinila ni Mia si Evan palayo sa mga matang mapanuri. Dinala niya ito sa isang tahimik na sulok malapit sa hagdanan, kung saan ang ilaw ay malabo. Okay ka lang? Tanong ni Mia. Ang boses ay nanginginig pa rin. Tingnan ko ang kamay mo. Ipinakita ni Evan ang kanyang kamay. Sa pagpigil niya sa kamao ni Saryo at sa pagkuyom niya ng sariling palad, may maliliit na gasgas sa kanyang mga buko. Resulta ng pagtama nito sa pader kanina sa tindi ng galit. Hindi umimik si Mia. Mabilis siyang pumasok sa kanilang bahay at bumalik na may dalang maliit na first aid kit. Kumuha siya ng bulak at dahan-dahang nilagyan ito ng gamot. Huwag kang mag-alala, sabi ni Evan. Ang boses ay magaspang. Sanay ako sa ganito. Sa alin? Sa pakikipag-away? Sagot ni Mia. Hindi tumitingin sa kanya. Ang buong atensyon ay nasa paglilinis ng kanyang mga sugat. Hindi, mahinang sagot ni Evan. Sa gulo. Naramdaman ni Evan ang dahan-dahan at magaan na pagdampi ng mga daliri ni Mia sa kanyang balat. Ang pag-iingat nito ay isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng matagal na panahon. Ang simpleng pag-aalalang iyon ay mas tumago sa kanyang puso kaysa sa anumang salita. At iyon ang nagbukas ng pinto sa isang alaala na pilit niyang ikinukulong. Isang puti at malamig na kwarto ng ospital, ang amoy ng antiseptic. Si Isabela nakahiga sa kama, umiiyak ng walang tigil. Ang mga kamera ng media ay nasa labas, nag-aabang na parang mga buwitre. How could you, Evancho? Humagulgol ito. Iniwan mo ako sa gitna ng daan. Dahil sa'yo, nawala ang baby natin. Isang kasinungalingan, isang napakagandang pag-arte. Naalala ni Evan ang pakiramdam nang makita niya ang totoong medical report na itinago nito mula sa kanya. Isang papel na nagsasabing hindi ito kailanman nagbuntis. Ang lahat, ang drama, ang mga luha, ang planong kasal, ay isang malaking bitag para makuha ang pangalan at yaman ng mga Del Rosario. Nang komprontahin niya ito, umamin ito nang walang kahihiyan.
At nang iwan niya ito, ginamit nito ang media. Ginawa siyang isang halimaw, ang walang pusong CEO na nag-abandona sa kanyang nagdadalamhating nobya. Ang sakit ng pagkakatraidor ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Ayan, tapos na. Ang boses ni Mia ang nagpabalik kay Evan sa kasalukuyan. Nakalagay na ang band-aid sa kanyang mga gasgas. Itinago nito ang kit at sa isang iglap, akmang aalis na ito, tila nahihiya sa nangyari. Ngunit bago pa ito makatalikod, hinawakan ni Evan ang kanyang pulsuhan. Mia, salamat. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Ingatan mo ang sarili mo, Evan. Mapanganib si Sario. Hindi si Sario ang mapanganib. Gusto sanang isigaw ni Evan. Ako, ang mundo ko. Binitawan niya ito. Pinanood niya itong maglakad palayo, pabalik sa kanyang pamilya, pabalik sa kanyang simpleng buhay. Isang buhay na ginugulo niya. Bumalik siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Ang 4 na sulok ng silid ay tila kumikitid. Sinasakal siya. Doon, sa gitna ng katahimikan, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakasave. Ngunit alam na alam niya kung kanino. Sinagot niya ito. Ma. Evancho? Anak, nasaan ka? Ang boses ni Senyora Eleanor del Rosario ay puno ng pag-aalala. The press is starting to look for you again. May mga tumatawag na naman sa opisina. May nagsabi na may nakakita raw sa'yo sa Maynila. Umuwi ka na, anak. Huwag mong hayaang sirain kanila ulit. Huwag mong hayaang sirain kanila ulit. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya na parang bala. Pinatay niya ang tawag at lumapit sa bintana. Mula roon, nakita niya si Mia sa ibaba, nakikipagtawanan sa kanyang mga kapatid habang nagtutupi sila ng mga damit. Ang kanyang ngiti ay totoo. Ang kanyang mundo ay totoo. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Evan. Kung mananatili siya rito, hahanapin siya ng mundo niya. At kapag nahanap siya ng mga ito, mahahanap din nila si Mia. Sisirain nila ito. Gagamitin nila ito laban sa kanya. Gagawa sila ng mga kwento, kukunan ito ng litrato, at dudumihan ang pangalan nito, gaya ng ginawa sa kanya ni Isabela. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng kapayapaan ay hindi niya pwedeng maging dahilan ng pagkawasak nito. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na dumurog sa sarili niyang puso. Aalis siya, bago pa sumikat ang araw, bago pa siya mahanap ng kanyang mundo, at lamunin nito ang mundo ni Mia. Hindi pa man sumisikat ang araw, gising na si Evan, ngunit hindi na niya itinuloy ang kanyang plano. Ang desisyon niyang umalis ay napalitan ng isang mas matinding pangangailangan, ang siguraduhing ligtas si Mia bago siya mawala. Samantala, sinisimulan ni Mia ang araw gaya ng dati. Nagwawalis siya ng mga tuyong dahon sa bakuran. Pilit iwinawaksi sa isip ang mga nangyari kahapon. Kailangan niyang maging matatag para sa nanay niya, para sa mga kapatid niya. Bigla, isang van na puti ang huminto sa tapat ng iskinita. Bumukas ito at isang lalaking hindi pamilyar ang mabilis na bumaba. May dala itong cellphone na nakamount sa isang gimbal. Ang camera ay nakapoint direkta sa kanya. Agresibo ang dating nito. Ma'am Mia Vergara? Tanong ng lalaki. Ang boses ay malakas at sanay sa pagbabalita. Napatigil sa pagwawalis si Mia. Sa sino po sila? Reporter po ako. Totoo po ba ang mga balitang kumakalat? Na kayo po ang bagong girlfriend ng nawawalang bilyonaryong si Evancho del Rosario. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mia. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Evancho? Bilyonaryo? Ano ang sinasabi niya? Hindi pa siya nakakasagot. Nagpatuloy na ang lalaki. Malinaw na naka-livestream. Totoo bang ginagamit niyo lang ang inyong kahirapan para makakuha ng mayamang lalaki?
Sinasabi ng aming source na kayo ang dahilan kung bakit nagtatago ang CEO. Sunod-sunod, mabilis, walang preno. Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang batong ipinupukol sa kanyang pagkatao sa harap ng buong mundo. Nagsimula nang maglabasan ng mga kapitbahay na alarma sa ingay. Ang iba ay kinuha ang kanilang mga cellphone, nagre-record. Hindi totoo yan. Nauutal na sagot ni Mia. Nanginginig ang buong katawan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa harap ng lahat, sinisira siya. At sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ito. Sa may kanto ng iskinita, nakatayo si Sario. Hindi ito nakikisali sa gulo. Nakamasid lang ito. At sa mga labi nito, may isang ngiting tagumpay. Isang nangiting nagsasabi na ito ang may kagagawan ng lahat. Parang gumuho ang mundo ni Mia. Tigilan niyo siya. Isang boses na pamilyar. Isang boses na nagpatigil sa lahat. Lumabas si Evan mula sa loob ng boarding house. Bit-bit niya ang kanyang backpack. Handa na sanang umalis ng palihim. Ngunit nang makita niya ang nangyayari, hindi niya natiis. Ang reporter, na kanina'y nakatuon kay Mia, ay biglang napalingon kay Evan. Nanlaki ang mga mata nito. Dahan-dahan, tila hindi makapaniwala. Itinuon nito ang kamera kay Evan. Teka! Bulong ng reporter, kilala kita. Lalong lumapit ang reporter, ang kamera ay naka-zoom in sa mukha ni Evan. Ang pagdududa sa mukha nito ay napalitan ng kasiguraduhan. Ang boses nito ay naging isang malakas na sigaw ng pagkakatuklas. Hindi ba't kayo si Evancio del Rosario ang nawawalang CEO? Isang kolektibong pagsinghap ang narinig sa buong paligid. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ang mga cellphone ay lalong itinaas. Evancio, CEO, bilyonaryo. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Mia. Tumingin siya kay Evan, ang lalaking nakilala niya. Ang lalaking simple, ang lalaking tahimik, ang lalaking nagkumpuni ng upuan, nag-ayos ng tubo, at nagbigay sa kanya ng pandesal. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ibang tao. Isang estranghero. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi dahil sa pera o sa posisyon nito. Ito ay ang sakit ng pagkakanulo. Ang buong pagkatao na ipinakita nito sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Ang mga mata ni Mia ay puno ng sakit at pagkadurog. Ang mga mata ni Evan ay puno ng matinding pagsisisi at isang tahimik na paghingi ng tawad. Bago pa man may makalapit sa kanya, dalawang lalaking nakaitim na suit ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Mabilis silang gumawa ng harang sa pagitan ni Evan at ng mga tao. Back off! Give him space! Hinawakan nila si Evan sa magkabilang braso. Hindi na ito pumalag. Alam niyang tapos na ang laro. Isang huling tingin ang ibinigay niya kay Mia. Isang tingin na nagsasabing, patawad. Bago siya tuluyang hinila ng mga security, papasok sa isang itim na kotse na mabilis na dumating. Naiwan si Mia. Nakatayo. Mag-isa sa gitna ng kaguluhan na nilikha ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang kamera ng reporter ay nakatutok pa rin sa kanya, ngunit wala na siyang makita, wala nang marinig. Ang tanging alam niya ay ang tunog ng kanyang pusong unti-unting nabibiyak. Hindi pa man sumisikat ang araw, gising na si Evan. Ngunit hindi na niya itinuloy ang kanyang plano. Ang desisyon niyang umalis ay napalitan ng isang mas matinding pangangailangan, ang siguraduhing ligtas si Mia bago siya mawala. Samantala, sinisimula ni Mia ang araw gaya ang may binangdati. Nagwawalis siya ng mga tuyong dahon sa bakuran. Pilit iwinawaksi sa isisip ang mga nangyari kahapon. Kailangan niyang maging matatag. Para sa nanay niya, para sa mga kapatid niya. Bigla, isang van na puti ang huminto sa tapat ng iskinita. Bumukas ito
at isang lalaking hindi pamilyar ang mabilis na bumaba. May dala itong cellphone na nakamount sa isang gimbal. Ang camera ay nakapoint direkta sa kanya. Agresibo ang dating nito. "Ma'am Mia Vergara?" Tanong ng lalaki. Ang boses ay malakas at sanay sa pagbabalita. Napatigil sa pagwawalis si Mia. "Sa sino po sila?" "Reporter po ako. Totoo po ba ang mga balitang kumakalat? Na kayo po ang bagong girlfriend ng nawawalang bilyonaryong si Evancio del Rosario?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mia. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Evancio? Bilyonaryo? Anong sinasabi niya? Hindi pa siya nakakasagot. Nagpatuloy na ang lalaki. Malinaw na naka-livestream. "Totoo bang ginagamit niyo lang ang inyong kahirapan para makakuha ng mayamang lalaki? Sinasabi ng aming source na kayo ang dahilan kung bakit nagtatago ang CEO. Sunod-sunod, mabilis, walang preno. Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang batong ipinupukol sa kanyang pagkatao sa harap ng buong mundo. Nagsimula ng maglabasan ang mga kapitbahay na alarma sa ingay. Ang iba ay kinuha ang kanilang mga cellphone, nagre-record. Hindi totoo yan. Nauutal na sagot ni Mia. Nanginginig ang buong katawan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa harap ng lahat, sinisira siya. At sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ito. Sa may kanto ng iskinita, nakatayo si Sario. Hindi ito nakikisali sa gulo. Nakamasid lang ito. At sa mga labi nito, may isang nangiting tagumpay. Isang nangiting nagsasabi na ito ang may kagagawan ng lahat. Parang gumuho ang mundo ni Mia. Tigilan niyo siya. Isang boses na pamilyar. Isang boses na nagpatigil sa lahat. Lumabas si Evan mula sa loob ng boarding house. Bitbit niya ang kanyang backpack. Handa na sanang umalis ng palihim. Ngunit nang makita niya ang nangyayari, hindi niya natiis. Ang reporter na kanina'y nakatuon kay Mia ay biglang napalingon kay Evan. Nanlaki ang mga mata nito. Dahan-dahan, tila hindi makapaniwala, itinuon nito ang kamera kay Evan. "Titeka!" bulong ng reporter. "Kilala kita." Lalong lumapit ang reporter. Ang kamera ay naka-zoom in sa mukha ni Evan. Ang pagdududa sa mukha nito ay napalitan ng kasiguraduhan. Ang boses nito ay naging isang malakas na sigaw ng pagkakatuklas. "Hindi ba't kayo si Evancio del Rosario, ang nawawalang CEO?" Isang kolektibong pagsinghap ang narinig sa buong paligid. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ang mga cellphone ay lalong itinaas. Evancio, CEO, bilyonaryo. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Mia. Tumingin siya kay Evan, ang lalaking nakilala niya. Ang lalaking simple, ang lalaking tahimik, ang lalaking nagkumpuni ng upuan, nag-ayos ng tubo, at nagbigay sa kanya ng pandesal. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ibang tao, isang estranghero. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi dahil sa pera o sa posisyon nito. Ito ay ang sakit ng pagkakanulo. Ang buong pagkatao na ipinakita nito sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Ang mga mata ni Mia ay puno ng sakit at pagkadurog. Ang mga mata ni Evan ay puno ng matinding pagsisisi at isang tahimik na paghingi ng tawad. Bago pa man may makalapit sa kanya, dalawang lalaking nakaitim na suit ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Mabilis silang gumawa ng harang sa pagitan ni Evan at ng mga tao. "Back off! Give him space!" Hinawakan nila si Evan sa magkabilang braso. Hindi na ito pumalag. Alam niyang tapos na ang laro. Isang huling tingin ang ibinigay niya kay Mia. Isang tingin na nagsasabing, "Patawad." Bago siya tuluyang hinila ng mga security, papasok sa isang itim na kotse na mabilis na dumating. Naiwan si Mia. Nakatayo. Mag-isa
Sa gitna ng kaguluhan na nilikha ng lalaking pinagkatiwalaan niya, ang kamera ng reporter ay nakatutok pa rin sa kanya, ngunit wala na siyang makita, wala nang marinig. Ang tanging alam niya ay ang tunog ng kanyang pusong unti-unting nabibiyak. Ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng bagong pag-asa. Sa halip, nagdala ito ng mga buwitre. Ang maliit at dating tahimik na iskinita sa Tondo ay naging sentro ng isang media circus. Mga van mula sa iba't ibang TV network ang nakaparada sa kalye. Ang mga reporter at cameramen na may dalang mikropono na parang mga sandata ay nagkampo sa labas ng gate ng boarding house, nag-aabang, umaasang makakuha ng kahit anong piraso ng impormasyon. Napilitan si Mia na isara ang lahat ng bintana at ilakang pinto. Ang kanilang munting tahanan ay naging isang kulungan. Sa labas, dinig niya ang walang tigil na tanong. Mia, anong relasyon niyo ni Mr. Del Rosario? Totoo bang binayaran ka niya para itago siya? Anong masasabi mo sa pamilya Del Rosario? Sa loob, ang katahimikan ay mas nakakabingi. Ang mga boarder ay hindi na lumalabas ng kanilang mga kwarto. Ang mga dati pala kaibigang ngiti ay napalitan ng mga tinging mapanghusga at puno ng pagdududa. Para sa kanila, si Mia ay hindi na ang masipag na tagapamahala. Siya na ngayon ang babaeng nag-uwi ng gulo sa kanilang buhay. Ang babaeng sinungaling, ang kanyang ina, na narinig ang lahat ng ingay, ay tahimik lang na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa anak. Ang mga kapatid niya ay takot. Hindi naiintindihan kung bakit ang kanilang ate ay biglang naging sentro ng masamang balita. Si Mia ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay wala siyang hangin na malanghap. Siya ang sentro ng bagyo, ngunit siya rin ang pinaka-nalulunod dito. Kinahapunan, nang bahagyang humupa ang ingay, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumayo. May isang lugar na kailangan niyang puntahan. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan patungo sa room 7. Pagbukas niya ng pinto, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ni Evan. Ngunit ang kwarto ay malinis na, masyadong malinis. Wala nang damit na nakakalat, wala nang lumang backpack. Tanging ang kama, isang maliit na kabinet, at ang baul na nagsilbing lamesa nito. Inalis na ang lahat ng bakas niya. Tila ba hindi siya kailanman tumira doon? Tila ba isa lang siyang panaginip? O isang masamang bangungot? At sa ibabaw ng baul, nakita niya ito. Isang maliit na piraso ng papel, nakatupi ng maayos. Nanginginig ang mga kamay ni Mia habang binubuksan niya ito. Sa loob, isang sulat kamay. Isang magandang sulat kamay na hindi mo aakalaing magmumula sa isang lalaking sanay, magkumpuni ng mga sirang gamit. Isang salita lang ang nakasulat, patawad, walang paliwanag, walang dahilan. Isang salita lang na naglalaman ng lahat ng sakit at lahat ng kasinungalingan. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Binabasa ang tinta. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Hindi na niya napigilan. Doon, sa gitna ng kwartong iniwan ni Evan, napahagulgol si Mia. Isang iyak na matagal na niyang kinikimkim. Ang iyak ng pagod, ng hiya, ng sakit, at ng bigo. Hindi siya umiiyak dahil umalis ang isang bilyonaryo. Umiiyak siya dahil ang umalis ay si Evan. Ang Evan na nag-ayos ng upuan. Ang Evan na nag-ayos ng tubo. Ang Evan na nagbigay sa kanya ng pandesal. Ang Evan na nagparamdam sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon na hindi siya nag-iisa. Ang taong iyon, hindi pala totoo. Umupo siya sa sahig na malamig, yakap ang sulat. Dito na ba nagtatapos? Ganito na lang ba kadali para sa mga taong tulad niya na pumasok sa buhay ng mga taong tulad ni Mia? Guluhin ito at pagkatapos ay umalis na parang walang nangyari? Nang gabing iyon, hindi siya umakyat sa rooftop. Paano pa niya magagawa iyon?
Ang lugar na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay isa na ngayong paalala ng isang magandang kasinungalingan. Lahat ay nawala. Ang tiwala ng mga border, ang kapayapaan ng kanyang pamilya, at ang munting pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Habang nakatingin siya sa labas mula sa bintana ng kanilang sala, pinapanood ang mga anino ng iilang reporter na nag-aabang pa rin. Naramdaman ni Mia ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Kasabay nito, isang makintab at itim na sasakyan, isang modelong hindi pa niya nakikita kailanman, ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Walang logo ng kahit anong TV station. Masyado itong elegante para sa lugar na yon. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran. Isang babaeng nakasuot ng isang formal at mamahaling bestida ang lumabas. Mayroon itong tindig ng kapangyarihan at yaman. Ang bawat galaw nito ay pino. Lumapit ito sa isa sa mga natitirang residente na nagtsitsismisan sa labas. Narinig ni Mia, kahit sa layo, ang mahinahon ngunit malinaw na tanong ng babae. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Binabasa ang tinta. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Hindi na niya napigilan. Doon, sa gitna ng kwartong iniwan ni Evan, napahagulgol si Mia. Isang iyak na matagal na niyang kinikimkim. Ang iyak ng pagod, ng hiya, ng sakit at ng bigo. Hindi siya umiiyak dahil umalis ang isang bilyonaryo. Umiiyak siya dahil ang umalis ay si Evan. Ang Evan na nag-ayos ng upuan, ang Evan na nag-ayos ng tubo, ang Evan na nagbigay sa kanya ng pandesal, ang Evan na nagparamdam sa kanya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na hindi siya nag-iisa. Ang taong yon, hindi pala totoo. Umupo siya sa sahig na malamig, yakap ang sulat. Dito na ba nagtatapos? Ganito na lang ba kadali para sa mga taong tulad niya na pumasok sa buhay ng mga taong tulad ni Mia? Guluhin ito at pagkatapos ay umalis na, parang walang nangyari. Nang gabing iyon, hindi siya umakyat sa rooftop. Paano pa niya magagawa iyon? Ang lugar na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay isa na ngayong paalala ng isang magandang kasinungalingan. Lahat ay nawala. Ang tiwala ng mga border, ang kapayapaan ng kanyang pamilya, at ang munting pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Habang nakatingin siya sa labas mula sa bintana ng kanilang sala, pinapanood ang mga anino ng iilang reporter na nag-aabang pa rin. Naramdaman ni Mia ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Kasabay nito, isang makintab at itim na sasakyan, isang modelong hindi pa niya nakikita kailanman, ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Walang logo ng kahit anong TV station. Masyado itong elegante para sa lugar na yon. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran. Isang babaeng nakasuot ng isang formal at mamahaling bestida ang lumabas. Mayroon itong tindig ng kapangyarihan at yaman. Ang bawat galaw nito ay pino. Lumapit ito sa isa sa mga natitirang residente na nagtsitsismisan sa labas. Narinig ni Mia, kahit sa layo, ang mahinahon, ngunit malinaw na tanong ng babae, isang tanong na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nandito po ba si Mia Vergara? Ang boses ng babae ay kalmado, ngunit mayroon itong bigat na tila kayang magpatigil ng trapiko. Nanigas si Mia sa kanyang kinatatayuan sa loob ng bahay. Ang babae sa labas, ang kanyang tindig, ang kanyang damit, ang kintab ng kanyang perlas na hikaw sa ilalim ng ilaw ng poste. Lahat ay sumisigaw ng isang salita. Kapangyarihan. Ito na siguro yon. Ang pamilya Del Rosario. Nandito na sila para singilin siya. Para ipamukha sa kanya na isang hamak na tagatondo lang siya na walang karapatang mapalapit sa kanilang gintong anak. Bumukas ang pinto. Ang nanay niya, sakay ng wheelchair, ang nagbukas nito. Mia, anak,
may bisita ka. Walang nagawa si Mia, kundi ang humakbang pasulong at harapin ang kanyang tadhana. Magandang gabi po. Bati ni Mia, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ako po si Mia Vergara. Tinitigan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Hindi ito isang tinging mapanghusga, kundi isang tinging malalim. Tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Ako si Eleanor del Rosario, ang ina ni Evancio. Lalong lumakas ang kabog sa dibdib ni Mia. Pasok po kayo. Ito lang ang tamang gawin. Ano man ang sasabihin nito, haharapin niya ito sa loob ng sarili niyang pamamahay. Pumasok si Senyora Eleanor. Maingat niyang inilibot ang kanyang paningin sa maliit nilang sala, sa mga lumang muebles, sa mga litratong nakasabit sa pader, sa oxygen tank sa sulok. Ngunit walang bakas ng pandidiri sa kanyang mukha. Sa halip, isang guhit ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Maupo po kayo, alok ni Mia. Umupo ang ginang, ngunit hindi nagsalita agad. Tila naghahanap ng tamang mga salita. Kung nandito po kayo para sisihin ako. Panimula ni Mia, hindi na makatiis sa katahimikan. Naiintindihan ko po, pero sana maniwala kayo. Wala po akong... Hija, putol ni Senyora Eleanor. Ang boses ay malumanay. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Natigilan si Mia. Hindi ito ang inaasahan niya. Patawad kung ang pagtakas ng anak ko ay nagdulot ng gulo sa tahimik mong buhay. Patuloy ng ginang. Hindi niya iyon sinasadya. Ang totoo, ang lugar na ito, ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nagsimulang magkwento si Senyora Eleanor. Ikinuwento niya ang tungkol kay Isabela Montenegro. Hindi bilang isang simpleng ex-girlfriend, kundi bilang isang manggagamit na nagbalak ng isang masalimuot na bitag. Ikinuwento niya ang tungkol sa peking pagbubuntis, ang planong pagpapakasal, at kung paano nito ginamit ang media para sirain si Evan nang mabigo ang mga plano nito. Ang anak ko ay nawalan ng tiwala, sabi ni Senyora Eleanor. Ang boses ay bahagyang nababasag. Nagpatayo siya ng pader sa paligid niya. Para sa kanya, lahat ng lumalapit ay may kailangan. Pera, koneksyon, katanyagan. Naging manhid siya. Naging malungkot. Habang nagsasalita ang ginang, ang galit at sakit sa puso ni Mia ay dahan-dahang napapalitan ng isang bagay na iba. Pag-unawa at awa. Naunawaan na niya ngayon ang pagtatago, ang mga peklat, ang biglaang pagiging malamig. Ang lahat ng yon ay hindi dahil sa kanya. Ito ay mga multo ng nakaraan na daladala ni Evan. Nang magtago siya dito, ang tanging gusto niya ay maranasang tratuhin bilang isang ordinaryong tao. Hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang Del Rosario, kundi bilang si Evan lang, sabi ng ginang, at ngayon, may mga luha ng namumuo sa kanyang mga mata. At iyon ang ibinigay mo sa kanya, Hija. Sa'yo niya nakita ang kabaligtaran ni Isabela. Nakita niya ang katotohanan, ang sipag, ang puso, ang isang ngiti na walang hinihinging kapalit. Tumingin si Senyora Eleanor ng diretso sa mga mata ni Mia. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay bahagyang nanginginig. Kaya ako nandito, hindi para sisihin ka, kundi para humingi ng tulong. Titulong po? Hija, ikaw ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera namin. Pagsusumamo ng ina, tulungan mo siyang maniwala ulit. Maniwala na may mga tao pa ring totoo. Maniwala na ang pagmamahal ay hindi isang transaksyon. Naiwan si Mia na walang masabi. Ang bigat ng kahilingan ay halos magpaluhod sa kanya. Paano niya, isang simpleng babae, magagawa ang isang bagay na kasing laki nito? Tumayo si Senyora Eleanor. Mula sa kanyang mamahaling bag, kumuha siya ng isang maliit na card. Isang business card na puti at simple, may nakasulat lang na isang numero ng telepono. Inabot niya ito kay Mia. Nakausap ko na siya.
Hinarap na niya ang media. Tinapos na niya ang mga kasinungalingan. Ngayon, naghihintay na lang siya. Kung handa ka nang kausapin siya, tawagan mo ang numerong ito. Siya ang sasagot. Iniwan ni Senyora Eleanor ang card sa palad ni Mia. Tumalikod ito at naglakad palabas, kasing tahimik ng kanyang pagdating. Naiwan si Mia. Hawak ang card na tila isang susi. Isang susi sa isang mundo na hindi niya alam kung handa na ba siyang muling pasukin. Ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Ilang araw ang lumipas. Ang media circus ay unti-unting naglaho. Napalitan ng panibagong iskandalo mula sa ibang sulok ng syudad. Ang buhay sa iskinita ay dahan-dahang bumabalik sa dati, ngunit meron pa ring mga bakas ng nangyari. Ang mga tingin, ang mga bulungan, ang espasyong iniwan ni Evan. Hawak pa rin ni Mia ang calling card. Gabi-gabi, tinititigan niya ito. Ang 10 numero ay tila isang tulay na masyadong nakakatakot tawirin. Ngunit isang hapon, habang pinapakain niya ang kanyang ina, nagsalita ito. Anak, ang buhay ay masyadong maikli para sa mga sana. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Mia. Sa halip na tawagan ng numero, ginawa niya ang isang bagay na mas alam niya. Umakyat siya sa rooftop. Ang lugar na minsan niyang iniwasan ay ang lugar din na kailangan niyang balikan. Doon, sa gitna ng mga sampayan at mga lumang tangke ng tubig, hinayaan niyang dalhin ng hangin ang kanyang mga pag-aalinlangan. Nakatingin siya sa dapit hapon, ang parehong dapit hapon na minsang pinagsaluhan nila ni Evan. Pinatawad na niya ito sa kanyang puso. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay patawarin ang sarili sa pag-aalinlangan. Hindi niya napansin ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng rooftop sa kanyang likuran. Hindi niya napansin ang mga yabag na palapit sa kanya. Mia. Ang boses na yon, ang boses na sa loob ng ilang araw ay naririnig lang niya sa kanyang alaala. Dahan-dahan siyang lumingon. At nandoon siya, si Evan. Hindi na siya ang Evan na nakasando at shorts. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt at slacks. Malinis ang gupit ng kanyang buhok. Wala na ang pagod sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Isang halo ng kaba at determinasyon. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay maingat. Tila natatakot na baka tumakbo si Mia palayo. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Mahinang tanong ni Mia, ang puso ay kumakarera. Bumalik ako. Simpleng sagot nito. Para sa'yo. Ilang segundo silang nagkatitigan. Walang salita ang namagitan. Tanging ang wika ng kanilang mga mata. Binasag ni Evan ang katahimikan. Itinaas niya ang hawak niyang isang brown folder. Hindi lang ako bumalik para magpaliwanag, Mia. Bumalik ako na may dalang plano. Inabot niya ang folder. Nag-aalangang kinuha ito ni Mia at binuksan. Sa loob, naroon ang mga dokumento. Mga plano. Isang business proposal. Ang pangalan ng kumpanya, Tahanan Repair and Housing Services. Ang misyon, magbigay ng abot-kayang pabahay at trabaho sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pag-aayos at pag-develop ng mga lumang ari-arian. At sa ilalim ng founding partners, 2 pangalan ang nakasulat. Evancho S. Del Rosario, Mia R. Vergara. Napaangat ng tingin si Mia, naguguluhan. Hindi ko na gustong tumakbo, Mia, sabi ni Evan. Ang boses ay puno ng sinseridad. Gusto kong gamitin kung sino ako para gumawa ng isang bagay na totoo. Isang bagay na may saysay, pero hindi ko kayang gawin to ng mag-isa. Kailangan ko ng partner. Kailangan ko ng isang taong may puso para sa mga tao. Kailangan ko ng taong nagturo sa akin kung ano ang kahulugan ng isang tunay na tahanan. Kailangan kita. Naramdaman ni Mia ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto kong bumuo ng isang bagay na totoo. Kasama ka. Bago pa man makasagot si Mia, isang pamilyar at lasing na boses ang umalingaw-ngaw. Ayan na naman ang magaling na artista.
Si Sario, nakatayo ito sa may pinto ng rooftop, may hawak na bote ng alak. Bumalik ka pa para lokohin ulit siya? Akmang lalapit si Sario para gumawa ng gulo nang biglang may humarang sa kanya. Si Mang Tonyo, isa sa mga pinakamatandang boarder. Tama na yan, Sario. Umayos ka. Lumabas pa ang ibang mga boarder. Bumuo sila ng isang pader sa pagitan ni Sario at Nina Mia at Evan. Ang mga taong dati nagduda kay Mia ay ngayon nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Naiwang mag-isa at talunan. Walang nagawa si Sario kundi ang magdabog at umalis. Nawala na ang hadlang. Silang dalawa na lang ulit. Ang papalubog na araw ang kanilang tanging saksi. Lumapit si Evan. Isang hakbang na lang ang pagitan nila. Dahan-dahan kinuha niya ang kamay ni Mia. Ang pamilyar na init ay gumapang sa kanyang buong katawan. Masyadong maingay ang mundo ko, Mia. Sabi niya, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagmamahal at pangako. Pero ang puso ko, tumatahimik lang kapag kasama ka. Hindi na niya kailangan ng sagot. Sa halip na salita, dahan-dahang itinaas ni Mia ang kanyang kabilang kamay at hinawakan ang pisngi ni Evan. At sa gitna ng papalubog na araw, sa ibabaw ng isang lumang gusali, sa puso ng tondo, hinayaan niyang ang kanyang mga luha ang sumagot. Mga luha hindi na ng sakit, kundi ng purong kaligayahan. Makalipas ang 6 na buwan, ang dating kupas at halos guguho ng boarding house ay nagbago na. Ang mga dingding ay may bago ng pintura, isang masayang kulay krema. Ang mga bintana ay pinalitan, ang mga rehas ay inalis at ginawang mas maluwag na salamin. Ang mga sirang tubo ay bago na at ang bakuran ay may maliit ng hardin ng mga gulay na pinagtutulungan alagaan ng mga residente. Sa harap ng gate, may isang simpleng karatula na gawa sa kahoy. Nakaukit dito ang mga salita. Tahanan, unang sangay. Sa loob ng dating sala ni Mia, na ngayon ay isa ng maliit na opisina, abala siya sa pag-interview sa isang babaeng nais mag-apply bilang tagalinis. Sa kabilang lamesa, kausap naman ni Evan ang isang karpintero. Tinatalakay ang mga plano para sa susunod nilang proyekto, isang lumang apartment sa kabilang kanto. Sige po, Aling Martha, mag-umpisa na po kayo bukas, nakangiting sabi ni Mia sa babae. Naku, Ma'am Mia, maraming salamat po. Halos maiyak na sabi ng ginang. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Walang anuman po. Pamilya na po tayo dito. Nang makaalis ang babae, napatingin si Mia kay Evan. Nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng kanilang mga lamesa. Isang tingin ng pagkakaintindihan, paggalang at pagmamahal. Isang tingin na nagsasabing, nagawa natin. Ang ingay ng opisina ay naputol ng isang masayang sigaw. Ate, Kuya Evan. Ang mga kapatid ni Mia, kapwa galing sa eskwela, ang pumasok. Dumiretso sila kay Evan na agad namang binitawan ang mga papeles at niyakap sila. O kamusta ang pag-aaral? Tanong ni Evan, ginugulo ang buhok ng bunso. May star po ako, kuya. Wow, ang galing naman. Hali kayo, may pasalubong ako sa inyo. Mula sa likod, lumitaw ang ina ni Mia, itinutulak ang sarili niyang wheelchair. Ang mukha ay mas malusog at mas masaya. Hey, kayong mga bata kayo. Hayaan niyo muna ang ate at kuya niyo na magtrabaho. Okay lang po, Nay, sabi ni Evan, kumindat kay Mia. Tapos na rin po kami. Ang eksenang yon, ang tawanan ng mga bata, ang mapagmahal na tingin ng ina ni Mia, ang ordinaryong kaguluhan ng isang pamilya. Iyon ang naging musika ng kanilang bagong buhay. Kinagabihan, gaya ng dati, umakyat sila sa rooftop. Ang lugar ay hindi na hubad na semento. Mayroon na itong ilang mga halaman sa paso, isang maliit na mesa, at 2 upuang kahoy na si Evan mismo ang gumawa. Mula rooy tanaw nila ang libu-libong ilaw ng Maynila. Tumayo si Mia sa gilid, nilalanghap ang hangin ng gabi.
Naramdaman niya ang pagyakap ni Evan mula sa kanyang likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito at sabay nilang pinanood ang syudad. Naalala mo ba? Bulong ni Evan. Dito tayo unang nag-usap ng matino. Tumawa si Mia. Oo, at dito mo rin ako tinakbuhan pagkatapos kong tanungin ang peklat mo. Patawad, sabi ni Evan. Hinigpitan ang yakap. Natakot ako noon. Saan ka natakot? Natakot akong baka makita mo kung sino talaga ako. Ang magulo, ang komplikado. Humarap si Mia sa kanya. Ang mga kamay nila ay magkahawak. Evan, lahat tayo ay magulo. Lahat tayo ay komplikado. Pero hindi yon ang mahalaga. Hinaplos niya ang pisngi nito. Ang mahalaga ay kung sino ang pinipili nating makasama sa gitna ng gulo. Ngumiti si Evan. Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pasasalamat. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang muka at hinalikan si Mia. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na nagsasabi ng lahat, ng pagpapatawad, ng pagtanggap, at ng isang pag-ibig na itinayo. Hindi sa pundasyon ng yaman, kundi sa pundasyon ng kabutihan at katotohanan. Hindi ito isang fairy tale. May mga araw pa ring mahirap. May mga problema pa ring darating. Ngunit ngayon, alam nilang haharapin nila ang lahat ng magkasama. Ang dating maliit na boarding house ay naging simula ng isang bagay na mas malaki. Hindi lang isang kumpanya, kundi isang pamilya. Isang tahanan kung saan ang halaga ay hindi nasusukat sa pera at ang pag-ibig ay itinayo sa pinakasimpleng mga bagay. Isang inayos na upuan, isang supot ng pandesal, at 2 pusong natagpuan ang kapayapaan sa piling ng isa't isa. Hindi ito ang katapusan, bulong ni Mia, isinandal ang ulo sa dibdib ni Evan. Hindi, sagot ni Evan, hinahalikan ang tuktok ng kanya.